balikan lang po natin kasi sinagot po ni Congressman o ex-congressman na pala si Kiko Barsaga. Sinagot po ni ex-congressman Kiko Barsaga yung sinasabi po nito ni Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, iikot na lang ba mundo natin sa flood control? Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. O, 'di ba? Maling-mali po 'yan, no? Yan po ang bendalo na tinatawag. Mamaya ikokonekta kita diyan. Babalikan natin yung sinabi mo na yan. Iikot lang ba tayo sa flood control? Okay. Ito po ang sinabi ni Kiko Barsaga. So sa madaling salita, ayaw nang mag-imbestiga ni Erwin Tulfo sa flood control. Kasi kino-question niya na eh. Iikot na lang ba tayo sa flood control? Bakit nalutas nyo na ba yung flood control? Erwin Tulfo, dapat hindi mo tinanggap. Yan yung nakakabwisit, no? Tinanggap mo yung Blue Ribbon Committee chairmanship tapos ayaw mo palang mag-imbestiga ng corruption. Alam mo, Erwin Tulfo, no? Sa totoo, ang trabaho ng Blue Ribbon Committee mag-imbestiga talaga ng mga korupsyon. Ang pinakamalaking korupsyon, Erwin, sana nakikinig ka. Ang pinakamalaking korupsyon, Blue Ribbon, Blue Ribbon. Bura. Ang pinakamalaking korupsyon, flood control sa kasaysayan ng Pilipinas mula pa ng unang presidente. Mula pa kay Aguinaldo hanggang ngayon kay Marcos, pinakamalaking korupsyon yung flood control. Ayaw mong imbestigahan? Alam mo ba kung ano yung trabaho mo? Hindi mo alam, wala kang ideya sa trabaho mo? Ang trabaho mo mag-imbestiga ng korupsyon. At ang pinakamalaking korupsyon, flood control. Kung hindi mo alam at hindi mo kaya ang trabaho mo, magbitaw ka na sa Blue Ribbon. Bakit mananawa kami? Hindi kami nagsasawa. Wala pa nga kayong nahuhuli. Wala pa nga kayong malaking isda na napapahuli. Napapakulong. Panay yung lumalaban ang mga nakakasuhan. O ito po sagot ni Kiko Barsaga sa iyo, Erwin Tulfo. Tama yan, idol. Nakaka-stress talaga yung flood control. Manood na lang tayo ng Viva Max para masaya. Ikaw talaga ex-congressman, oh. Kaya ka kaya ka tinanggal sa kongreso sa kasasalita mo niyan eh. Oh, manood na lang daw tayo ng Viva Max, wag na raw tayo mag-imbestiga. Wag ka na mag-imbestiga, manood ka na lang daw ng Viva Max. Malupit talaga tong utak ng mga Tulfo eh. Trabaho mo yan. Parang ganito po. Teacher ako, halimbawa. Bigla ko sasabihin ba na, magtuturo na naman ako? Araw-araw na lang ako nagtuturo? Pwede ba iba naman? Hindi pwedeng sabihin niya ng teacher. Dahil trabaho niya, magturo araw-araw. O kaya bumbero ka, may sunog na naman. Papatay na naman ako ng sunog. Hindi ba pwedeng iba naman? O kaya ikaw ay cook sa isang restaurant. Magluluto na naman ako. Iikot na lang ba ang mundo ko sa pagluluto? Tignan mo yung kalokohan mo, Erwin Tulfo. Opo, kung ikaw ay cook, iikot ang mundo mo sa pagluluto. Kung ikaw ay teacher, iikot ang mundo mo sa pagtuturo. Kung ikaw po ay BRC chairman, iikot ang mundo mo sa flood control. Ngayon, kung ayaw mong mag-imbestiga ng flood control, mag-resign ka as Blue Ribbon chairman. Mahirap bang intindihin yun? Simple lang yun. Ayaw mo pala ng mag-imbestiga ng flood control. Umalis ka na dyan. Okay, punta na po tayo. Ay, teka lang muna.
Nakakainis ka na. Punta na po tayo sa iba pang mga balita. Lisa Marcos, pinagpapahinga muna si Marcos Jr. Ito po ang sinabi, pagbibiro ni Lisa Araneta Marcos para sa kanyang asawang si Pangulong Marcos ngayong Father's Day. Our children may call you Pops, the nation may call you Mr. President, but I'm the lucky one who gets to call you mine. Ang sweet. Very, very sweet. Okay. Kalakip pa nito, ayon pa sa kaya Lisa Araneta Marcos, ino-orderan niya Father's Day Executive Order na naglalaman ng probisyong Dad must rest today. No stressful meeting at dessert is mandatory. By virtue of our executive order, you are hereby directed to rest today. Ayan. Inuutusan po ng kanyang may bahay na magpahinga naman. Kawawa naman si President Marcos. Hindi nagpapahinga. Ang sipag-sipag. Pero wala pa rin wala pa rin nangyayari sa bansa natin. Hi Buds, pakibati lang DDS Forever. Binabati po natin ang lahat ng mga DDS Forever mula kay Amalia. Amalia Helmi. Yan, na nagbigay po sa atin ng pangkaping $5. Ay, 5 pounds pala. Maraming salamat Amalia Helmi at binabati natin lahat ng DDS Forever. Okay. Binabati natin si Amalia. Isa raw siyang DDS Forever. Yung pala ibig sabihin. Alam mo, Mr. President, nagtataka naman kami sa iyo. No? Hindi ka na nagpapahinga. Ang sipag-sipag mo. Pero ang rating mo sa mga totoong survey. Bakit ba dong? Meron bang mga hindi totoong survey? Aba, wala akong sinasabing ganyan. Pero sa mga pinagtitiwalaang survey, katulad ng Pulse Asia, negative 15 ka. Dito naman sa SWS, negative 13 ka. Aba, baka mali po yung pagsisipag nyo, Mr. President. Baka kinakailangan nyo na talaga magpahinga. Haba-habaan nyo, wag lang pong 1 oras, mga 2 taon. Magpahinga na po kayo ng 2 taon, unahan nyo na po yung pagre-retiro nyo. Para po masihan, baka naman mas marami po na bumilib sa gagawin ninyo. Yan po ang tinatawag nating ultimate sacrifice. Isasakripisyo nyo yung kasipagan nyo. Baka po magbago ang takbo ng Pilipinas. Pagka po kayo nagpahinga ng mahaba-haba. Pag nagpahinga po kayo ng mahaba, iba na po presidente. Gaganda na po ang patakbo sa Pilipinas. Ayaw nyo ba nun? Tuloy-tuloy nyo na po. Masisihan na si First Lady. Masisihan pa ang sambayan ng Pilipino. Sayang naman. Samantalahin nyo na, Mr. President. We are open. Hindi po kami malulungkot pag kayo po ay namahinga na. Nauna na kayong mamahinga kaysa sa itinakda ng inyong pamamahinga sa 2028. Unahan nyo na. Okay. Okay, punta na po tayo rito sa ating